Hello po sa ating lahat. Ako ay pabor na talagang dapat papasukin yung mga economic, yung mga foreign investors dito sa ating bansa. Kasi siyempre, more investment, it means maraming mga factories na itatayo, maraming mga economic activities, that means more economic development sa bansa. Siyempre, more job for our Filipino workers. Pagkatapos, yan, may mga ganyang activities, it means more taxes for the government. Pagkatapos, pag more taxes for the government, then maraming mga project magagawa ang gobyerno para sa taong bayan. So, very good yan. In fact, yan talaga ang pinakaugat ng industrialization ng isang bansa. Kung kulang yung capital within the country, dapat i-welcome yung capital from foreign countries. Ngunit, at the same time, medyo tignan din natin what kind of investment are coming into the country. Pag makikita natin na they give more perwisyo kisa benefits, let us stop then. Like for example, in the case of itong POGOS, okay, Philippine Offshore Gaming Operation. Okay, so kung nakikita na yung isang term doon ay gaming, so ang ibig sabihin niyan, isugal. Okay, isugal yan. Pagkatapos, kung tignan natin talaga ang nature ng sugal, para sa akin, hindi nakakatulong yan sa economic development. Bakit hindi nakakatulong sa economic development? Kasi, what somebody gain is somebody loss. Nanalo yung isa naman nawalaan. So, walang product, walang items that is being created by the activities. So, ganon yan ang pagkaalam ko. In fact, ako ay naniniwala na tayong mga Pilipino, para maka-move forward tayo, ipa natin, alisin natin ang pagsusugal. O hindi na lang alisin, i-minimize natin ang maybe, halimbawa, after work, medyo may kaunting para for relaxation pwede. But then yung talagang yung isang Pilipino ay addicted to that activities, that is no good. Okay? Ngayon, hindi lang pala gaming ang nangyayari sa mga POGOS compound. Kasi itong mga POGOS activities ay nangyayari usually sa isang compound o sa malaking subdivision. So, ayun sa ulat, nakita nila na marami palang illegal activities doon. Mayroong prostitution, mayroon ding kidnapping, may scamming. Pagkatapos it was found out that ang isa palang ginagawa nila ay hinahack yung website ng iba't ibang Philippine government. So, that's no good. It's time na dapat talaga i-ban natin ang itong ganitong activities sa ating bansa.
So, mag-invite tayo ng some other investment na makatulong sa atin para ma-industrialize ang Pilipinas, para makatulong sa pagbibigay ng more employment sa ating mga kapwa Pilipino. Okay, so one more thing is that imagine itong mga kwan pala ay bawal, they are banned from many countries. Okay, so manindigan tayo na i-stop itong mga pugos. During the time of President Duterte, sinabi niya na ito ay makakatulong, but then okay, mag-move on na tayo. Na makatulong ito, kaya they are being accepted para pumunta dito sa Pilipinas. But as it has happened, what happened, then nakuha pala na mas perwisyo ang naibibigay nito. So, ganyan. Kaya for me, bilang Pilipino, stop itong mga pugos. So, thank you. Muli, sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.